Inilabas na ng PNP Forensic Team ang result ng kanilang autopsy at histopathology sa bangkay ni Francis Gumikib, yung elementary student na allegedly namatay dahil sa pananampal ng kanyang guro. Ginawan ang bangkay ni Francis ng autopsy at ng histopathology para malaman mismo kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay at dito rin ibabase kung ano ang mga kaso maaaring maisampa laban doon sa teacher. So kanina nga inilabas na yung resulta at ayon sa resulta ng autopsy at ng histopathology, ang dahilan ng kinamatay ni Francis Gumikib ay ang pamamaga at pagdurugo sa bandang utak niya. Nakita rin sa autopsy na itong pagdurugo at pamamaga sa may bandang utak ni Francis ay sinasabing non-traumatic. Ibig sabihin, hindi ito nakitaan na ginamitan ng malakas na puwersa sa external part ng kanyang ulo na maaring maging dahilan para dumugo at mamaga yung parte ng kanyang utak. Ibig din sabihin ito na matagal nang may diferensya sa bandang utak itong si Francis. Kaso nga lang ang karamihan daw sa mga ganitong klaseng sakit ay walang sintomas o walang nararamdaman yung mismong tao na meron ito. Kumbaga ito yung tinatawag nilang asymptomatic. Maaari din siguro na itong si Francis may nararamdaman paminsan-minsan katulad ng pananakit ng ulo o pagkahilo, pero baka binabaliwala lang niya dahil hindi naman ito tumatagal, kumbaga short episodes lang or maiikling segundo lang, kaya hindi niya ito binibigyan ng pansin at hindi niya ito naikukwento sa kanyang mga magulang. Pero ang masama dito, may damage na pala sa bandang utak niya na habang tumatagal ay lumala. Ayon din kasi sa medical officer na nagsagawa ng autopsy, imposible rin daw na magkakaroon ng pandurugo at pamamaga yung bandang utak ni Francis pagkatapos lamang ng ilang araw nung nasampal siya ng kanyang guro. Dahil itong ganitong karamdaman, hindi ito bigla-bigla na lang na sumusulpot dahil lamang sa isang matinding tama sa bandang ulo. Ang ibig sabihin nito, matagal nang may diferensya sa bandang utak itong si Francis. At nagkataon din siguro na a few days after siya masampal ng kanyang guro, dito na rin lumala yung pamamaga ng kanyang utak, ng kanyang brain tissues, at nag-rupture ito or sumabog na naging dahilan kaya nakitaan ito ng pandurugo. So dahil nga dito, niro-rule out na ng PNP na ang naging dahilan ng pagkamatay ni Francis Gumikib ay yung pananampal ng kanyang guro. Ibig sabihin din ito, hindi na nila kakasuhan ng homicide yung teacher. Instead, ang titingnan nila ngayon ay yung pagsasampa ng kaso sa paglabag sa RA 7610 o yung child abuse na sinasabi for physical injury. Pero siyempre, aantayin nila ang pamilya ni Francis or magulang ni Francis para sila mismong magsampa ng reklamo ng physical injury laban dito sa teacher. Siguro paalala rin ito sa mga magulang na lagi nilang chine-check ang mga anak nila. At yung mga bata naman, huwag nila sanang baliwalain kung ano man yung mga nararamdaman nila sa katawan nila, lalong-lalo na kung paulit-ulit na nila itong nararamdaman. Ibig sabihin kasi, kapag paulit-ulit na yung pagkakasakit ng ulo nila, o yung pagkakahilo nila, o yung pananamlay nila, ibig sabihin ito, may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari. Kasi kapag ka napapabayaan, itong mga ganitong karamdaman na binabaliwala, minsan ito yung nagiging dahilan, kaya ito lumalala. So mas mabuti na, habang maaga pa na. Kaya para sa mga bata, sana huwag nilang ilihim o baliwalain kung ano man yung nararamdaman nilang hindi maganda sa kanilang mga katawan. At doon din sa mga magulang, kapag ka nagsabi ang mga anak ninyo na meron silang nararamdaman, huwag nyo sana rin itong i-take for granted or baliwalain. Mas mainam na ipa-check up agad para malaman agad habang maaga pa nang hindi na ito lumala. And doon naman sa teacher na nanakit kay Francis Gumikib, dapat lang din siguro na ituloy yung pagsasampa ng reklamong physical injury sa kanya para hindi siya tularan. May mga ilang kaklase rin kasi itong si Francis na nakakita mismo kung paano niya sinaktan si Francis. So merong makapagpapatunay na totoong may nangyaring pananampal sa loob ng klase. Kahit kailan hindi nagiging tama, nagagamitan ng dahas ang pagdidisiplina, lalong-lalo na sa mga batang estudyante. Sabi ko nga dati sa video ko, kung talagang matigas ang ulo ng isang estudyante, pwede nila itong i-report sa advisor ng klase na yon o di kaya sa principal para makarating ito sa mga magulang ng bata at sila ang magdidisiplina dun sa bata at hindi yung mga guro. Dahil ang mga estudyante pumapasok sa mga paaralan para matuto at hindi para saktan sila sa bawat pagkakamaling nagawa nila.